Mga kapuso, hindi rin sinanto ng pagbaha ang mga subdivision sa ilang mabababang lugar sa Rizal Province. Ang ilang na-rescue, isinakay ng truck, habang ang ibang residente nag-watercraft. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa Rodriguez o Montalban, Rizal. Narito ang aking pagtutok. Humahagupit ang hangin at bumubuhos ang malakas na ulan nang isagawa ng Philippine Red Cross ang rescue operation kaninang madaling araw sa Rodriguez, Rizal. Lagpas bewang ang lebel ng tubig. Pakay ng rescue operation ang 6 katao na umuokupa sa bahay na ito na pinasok na rin ng baha. Mahirap man ang sitwasyon. Tagumpay na nailabas ng bahay ang mga residente na isakay sa rescue boat at naihatid sa evacuation center. Hanggang kaninang umaga, baha pa rin sa Barangay Burgos sa Rodriguez. Umapaw kasi ang ilog na nagdulot ng abot dibdib na baha. Kahapon po, nag-start na tumaas po yung tubig sa amin. Kagabi po, mga bandang 11 p.m., umikot po ako Bumababa na po yung tubig. Tapos, nung kaninang umaga, mga 6 or 5, umaangat na po ulit kasi lumakas po ulit yung ulan nitong mga madaling araw Mataas na naman po, kaya ngayon, lumaki na naman po yung ilog. Ayon sa barangay, bumarang troso at basura ang sanhi ng pagtaas ng tubig na kalaunay sinimulang alisin gamit ang backhoe. Sa bayan naman ng San Mateo, naipit sa dulo ng kalsada ang mga residente kahapon nang tumaas ang baha sa mababang bahagi ng kanilang daraanan. Kinaumagahan, tumambad ang lawak ng baha dahilan para hindi madaanan ang maraming kalsada. At bago magtanghali, hanggang tuhod pa ang baha gaya sa barangay Malanday. Bagaman humina ang ulan pagputok ng liwanag, nanatiling lubog pa rin sa tubig ang ilang bahagi ng Rizal. Gaya na lamang sa Felix Avenue sa Cainta kaninang umaga kung kaya't nagdulot ito ng pagbagal sa usad ng trapiko. Pero mas malala, malapit sa Marcos Highway sa Antipolo. Gaya sa Kingsville na hindi na nakakaraan ng mga kotse o motorsiklo sa looban. Ang isa sa mga residente, gumamit ng personal watercraft o kilala sa tawag na jet ski o wave runner para maasikaso ang mga dapat niyang gawin. Pero ang karamihan, walang magawa kundi ang lumusong sa baha para lumabas at makapamili ng mga kinakailangan. Dagdag gastos pa raw kasi kung magbabangka o magpepedicab. Pwede naman, kaya lang mahal lang ang bayad. 100 ang hinisingil nila. No, kung makakata ko sa patalim, pero minsan, pagka ganyan wala naman akong sugat, lumulusong ako. Tumal, konti lang pasero. Mas mahirap kumita. Pati mga delivery rider dumaraing. Kinancel yung booking. Booking? Bakit? Diyan lang Ewan ko. Susugod ka ba dapat sa baha? Malalim pala, malalim. Gano'ng kahirap ngayon? Gano'ng kahirap yung biyahe? Mahirap. Unang booking, kinancel pa. Pero ang tinderang si Baby, geared up na sa epekto ng habagat. Sanay na po. Kanina kayo? Hindi naman ako ganun nahihirapan kasi may ganito naman May suot naman pong ganito. Ang Village East, Vista Verde at iba pang nasa Felix Avenue sa Cainta, pinadalhan ng munisipyo ng mga rescue truck para makalabas-pasok ang mga stranded sa subdivision. Sumusundo po ang ating mga kasama ng NDRMO ng mga kababayan nating stranded dito sa subdivision. Sa Elfio, madulas po yan. So, yung hindi makalabas. Yung payong na lang yung payong. Yung payong. Yung hindi makalabas. Ng mga kababayan natin, sinusundo at sinasakay. Kapito kayo dito. Ganito ko kahirap yung sitwasyon ng ating mga kababayan dito. Mataas yung tubig dito sa area nito. Karamihan sa mga lubog pa rin, mga bahay na nasa tabi ng estero at umapaw na waterways. Ang mga senior citizen na sina Rudy at Marilyn, iniwan ng kotse at umangkas sa rescue truck. Huwag lang sumablay sa doctor's appointment. Itong inuuna binaba. Opo. Hindi na ho kita yung bangketa, lumulubog na sa tubig. Kagabi ho, mas mataas ho ba? Saan ho kayo pupunta ni ma'am ngayon? Papacheck up po kayo. Ang 15 anyos namang si Joshua, lakas loob na lumabas ng bahay para asikasuhin ang pangangailangan nilang pamilya. Wala na po kami ng mga basic goods and then sisilipin ko na rin po yung sasakyan namin na naipark po namin sa Santa Luz. Si mami at daddy, nasa?
Pareho po sila nasa bahay po eh. Hindi ko na po sila pinalusong po kasi baka po ma-leptospirosis po sila. Sana raw, gumanda na ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Yung lugar namin, kami na po yung pinakalubog. Kami po yung pinakamatagal lumupa yung baha. At the same time, brownout po. Bandang hapon, bahagyang bumuti na ang panahon sa ilang bahagi ng Rizal Province. Iba-iba ko yung sitwasyon. Meron tuyo, katulad ho nito. Wala akong tubig. Pero yung pinanggalingan namin kanina, gaya ko nung lugar na yon. Meron hong tubig, may kabewang, merong kapinto. Ayun yung mga kababayan natin. So, hanggang nga ng Pilipino kahit anumang problema, sila yung masiyahin. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.